Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from one of our followers na pinipm niya ito. So, medyo marami naman ito, kaya ang kabuuan nito ay mapapanood nyo sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. So, anyway, let's do number 1. X divided by negative 9 plus 4y if x equals negative 18 and y equals negative 4. So, yung mga variables natin dito, yung mga letra dito ba, meron tayong mga value. Meron siyang mga value dito. So, ang gagawin natin, i-rewrite muna natin, x over negative 9 plus 4y. Yung value ni x natin ay negative 18. So, itong x, erase natin yan, lagyan natin ng negative 18. Yung value ni y naman, ang given dito, ay negative 4. So, erase natin si y, lagyan natin ito ng negative 4. By the way, kapag ganito, yung coefficient ba, yung number na katabi sa ating letra, kapag meron ng value itong y, ang ibig sabihin yan ay i-multiply natin yung mismong value. So, yung y daw equals negative 4, so i-multiply natin yan sa katabi o yung sa coefficient niya. So, ngayon pwede na tayong mag-solve. At ma-solve lang natin to by following the order of operation. So, unahin muna natin itong negative 18 divided by negative 9, and this is positive 2. Then, mag-multiply tayo dito. This is 4 times negative 4, and this is negative 16. Baka may magtanong, bakit naging negative? Nasaan yung positive? I mean, nasaan daw yung plus? So, pwede naman natin isulat yung plus. So, ito naman kasi, 4 times negative 4, this is negative 16. Pariho lang din yan siya. So, ito ay kailangan nating i-multiply, and this is negative 16 or minus 16. So, we have 2 minus 16, or meron kang depositong dalawa, tapos uutang ka ng 16, may utang ka pang 14, negative 14. In other words, sa subtraction or addition ng mga unlike signs, kapag ganito, kapag walang nakasulat na sign, automatic kasi positive yan siya. Tapos mag-minus tayo ng 16. Hindi sila pareho ng sign, so kukunin natin yung difference. Ang difference dito ay 14. At kopyahin yung sign sa may pinakamalaking value, which is yung negative sign. Kaya ang sagot dito sa number 1 ay negative 14. Next, number 2. 1/2 of x plus 16 equals negative 13. Ang unahin natin, kasi kailangan nating i-isolate para makuha natin yung value ni x. Itong si 16, pang-add siya dyan kapag ma-transfer, pang-minus na yan sa kabila. So, pareho sila ng sign. Bali, negative 16 minus 16, may utang kang, negative 13. So, may utang kang 13, uutang ka pa ng 16. This is negative 29. In other words, kapag same sign siya, i-add mo lang at kopyahin yung sign natin na negative sign. So, ito yung kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. Iba naman kapag multiplication and division. Iba yon. Kapag sa multiplication, same sign, always talaga positive. Kapag hindi sila pareho ng sign, negative. Yun ay para sa multiplication and division. So anyway, dito naman tayo sa 1/2 of x. 1/2 of x means x over 2. So ngayon, kailangan nating i-isolate yung x para makuha natin yung value ni x. Itong si 2 kasi, pang-divide siya sa x. Since pang-divide siya, kapag ma-transfer, pang-multiply na siya sa kabila. Now, we have negative 29 times 2, and this is negative 58. So, ito na yung value ni x dito sa number 2. Yung number 2 natin. Next, 20 over x plus 2
minus 7y. If x equals 5, tapos yung value naman ni y ay 7. So, meron tayong mga value nito. Isulat muna natin. 20 over x plus 2 minus 7y. Yung value ni x ay 5. So, yung x daw ay 5. Yung value ni y naman dito ay 7. So, yung y natin ay 7. So, ngayon, i-multiply naman natin yan. Uulitin ko. Katulad nito na 7y, kung ano man yung value ni y ay ma-multiply yan sa ating coefficient na 7 or yung katabing numero sa letrang y, kung ano man ang value ni y. So, ngayon pwede na natin itong isolve. 20 divided by 5, and this is equal to 4. So, we have plus 2, multiplication muna tayo. So, we have negative 7 times 7, and this is negative 49. So, ngayon pwede na natin itong, dito na tayo sa addition and subtraction. Sa order of operation, ang addition and subtraction, they rank equally, kaya we will solve them whichever comes first from left to right. Nauna ito, so ito yung unahin natin. 4 plus 2, and this is 6. Minusan natin ng 49. So, bali may deposito kang 6, mag-withdraw ka ng 49. So, meron ka pang kulang na 43, negative 43. In other words, yung positive 6 mo, minus tayo ng 49, hindi sila pareho ng sign. Kasi ito, kapag walang sign, positive yan siya. So, kukunin natin yung difference. Ang difference dyan ay 43 at kopyahin yung sign na may pinakamalaking value, which is yung negative. Kaya ang sagot dito sa number 3 ay negative 43. Now, ngayon dito na tayo sa number 4. Pero kung nanonood kayo ngayon sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn, panoorin ang kabuuan nito, yung karugtong nito sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now we have x plus 16 over 28 equals negative 8. Ito naman ay hanapin natin yung value ni x. Para ma-isolate yung x na yan, isa-isahin natin yung pag-transfer sa mga itong mga number na ito. We have 28. Yung 28 na yan ay pang-divide sa x plus 16. Since pang-divide yan siya, kapag ma-transfer, pang-multiply na yan dito sa kabila. So, ang matitira na lang dito ay itong x plus 16. Now, negative 8 times 28, unlike sign yan siya. So, therefore, negative yung sign natin dito. So, i-multiply lang natin and this is negative 224. Para makuha natin yung value ni x, so kailangan talagang i-isolate natin yan para makuha yung mismong value niya. Ito namang si 16, since pang-add siya dyan, kapag matransfer, pang-minus na siya sa kabila. So, we have negative 224 minus 16. Bali, may utang ka ng 224, uutang ka pa ng 16. Or same yung sign nila. So, kung same yung sign nila, i-add lang natin yung mga numbers na yan at kopyahin yung negative sign. So, therefore, ang sagot dito, x equals negative 240. Next. 6 plus x divided by or over 11 equals 27. So, para makuha naman natin yung value ni x, itong si 11, since pang-divide yan siya, kapag matransfer, pang-multiply na yan sa kabila. So, ang matitira na lang natin dito ay itong si 6 plus x. 6 plus x equals 27 divided by 11, and this is 297. Para makuha natin yung value ni x, since itong si 6 ay positive siya or pang-add, kapag matransfer dito sa kabila ay pang-minus na yan siya. So, x equals
297 minus 6, and this is 291. Yan na yung value ni x. Next, 10 minus x over negative 11 equals negative 8. Again, kailangan nating i-isolate itong x na yan. So, unahin muna natin yung nasa baba or yung pang-divide. Si negative 11, since pang-divide naman siya dyan kapag matransfer, pang-multiply na siya sa kabila. So, i-multiply natin si negative 11. By the way, meron nang nagtanong sa akin, ma'am, bakit hindi na-change yung sign? Hindi naman kasi tayo nag-minus at nag-add. Nag-divide itong negative 11. So, walang mangyayari sa negative sign niya. So, si negative 11, pang-divide siya kapag matransfer, pang-multiply na si negative 11. So, ang natitira natin dito ay itong 10 minus x. So, this is equal to negative 8 times negative 11, that is positive 88. Ngayon, para ma-isolate natin itong x, itong 10 ang dapat nating i-transfer sa kabila. So, ang matitira na lang natin dito ay negative x. Itong si 10, since positive siya dyan, hindi siya yung pang-minus, siya yung minusan. So, kapag matransfer si 10, pang-minus na yan sa kabila. Now, we have 88 minus 10, and this is 78. Kailangan natin yung value ni x, hindi yung negative sign na yan. Para ma-cancel natin yung negative sign na yan, pareho lang yan sa, i-rewrite muna natin dito. Pareho lang yan sa negative 1x equals 78. So, bali, mag-divide tayo ng negative 1 to both sides para x na lang ang matitira. So, therefore, ang sagot dito ay negative 78. So, in other words, itong negative sign na ito, pwede natin niyang i-cancel, ilagay natin dito sa kabila. Ang sagot dito, ang value ni x ay negative 78. Next, x minus 6 over 22 equals negative 26. Again, ito ay pang-divide kapag matransfer, pang-multiply na yan sa kabila. So, we have x minus 6 equals negative and positive yan siya. So, therefore, malamang yung sagot natin dito ay negative. So, we have negative 26 times 22. This is negative 572. Para makuha natin yung value ni x, since itong si minus 6, 6 ba pang minus sa x, kapag ito naman ang matransfer sa kabila, pang-add na yan siya. Now, ngayon, mga unlike signs yan siya. Kapag unlike sign, kukunin natin yung difference at kopyahin yung may pinakamalaking value. So, bali, i-minus natin yan. So, we have negative 566 yung sagot. In other words, may utang kang 572. Magbabayad ka lang ng 6. So, may utang ka pang 566. So, ang value ni x nito ay negative 566. Next, x plus 5 over negative 26 equals 4. Itong negative 26, since pang-divide siya dyan, kapag matransfer, pang-multiply na siya dito sa kabila. So, ang matitira na lang dito ay itong x plus 5. So, x plus 5 equals 4 times negative 26. And this is negative 104. Ang next natin gagawin ay i-isolate natin si x. Since itong si plus 5, pang-add siya sa x kapag matransfer, pang-minus na yan sa kabila. So, pareho na namang pang-minus ito or mayroong negative sign. So, i-add lang natin ito at kopyahin yung negative sign. So, this is 109. Otherwise, may utang kang 104 o utang ka pa ng 5, may utang kang 109. So, ang value ni x dito ay negative 109.
Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.